minsan, kulang talaga araw. Posible rin yung malamala lang ang talento mo pero nag-level up dahil sa simpleng dahilan. Tinanad ka. Gaya ng kwentong Amazing Number 5. Muntik na. Alam nating lahat na hindi mo malilimutan yung first time mo ginawa ang isang bagay. Gaya ng first time mo maglakad. Wala itong kinaiba sa mga hayop. Alamin natin kung ano nga ba ang buhay ng mga muskus na hayop habang lumalaki. Sagutin natin kung ano ang pakiramdam kung una kang makaakyat sa matalayong na lugar. Ano-ano ang mga hamon para sa mga bubot ng iba't ibang nilalang. At ano ang mahalagang aral na dapat matutunan ng mga bata. Welcome sa Wild Family Guys. Mga gubat ng Northern Australia. Nililimliman ng mga nanay ng green tree pythons ang kanilang mga itlog ng 50 araw at gabi. Tuloy-tuloy ito. Walang pahinga. Walang kain. At bago mapisa mga ito, kusang iiwan nila. Bago pa sila matukso, nakainin ang sariling mga anak. Pero kakaiba ang araw na ito. Para bang nagmamadaling pakalabas ng itlog itong sanggol na ahas. Buti na lang napigilan ng nanay niya na isubo siya. Ang tawag sa baby snakes ay green python snakelets. Pero kulay dilaw sila sa umpisa. At pagkapisa ng itlog, kailangan nilang tumayo sa sariling paa. Walang magulang na gagabay. Bahala silang gumalaw sa mga sanga at maghunting mag-isa. Naastig, di ba? Pero sobrang hirap ng ganitong buhay. Sa bawat 20 sniglet, 17 ang namamatay ng maaga. Paano ba naman ang maliliit na sawa ang paboritong i-altanghap ng kukabra? Kung mais matang, tsak na kamatayan para sa baby snake. Kaya ang pinaka-mainam walang galawan. Huli na. Ang malas naman. Kaka-birthday pangalan niya kahapon. Pero teka muna. Ang isang ito palaman. Mukhang malupit itong batch ng green tree pythons, hindi basta-basta magpapatalo. Hindi lahat nabibigyan ng isa pang pagkakataon sa buhay. Kaya payo ko sa sawang ito, huwag mong sayangin ito. Para sa sino mang bagong silang na sanggol, mahirap ang mabuhay sa mundo, lalo na't mag-isa ka lamang. Funny diva Jenny Gabriel. Sa ibang parte ng Australia, may mga bagong dating sa tuktok ng matatayog na punong eucalyptus. Hindi gaya ng mga sawa, ang mga sanggol ng koala ay todo asa sa mga ina. Sila ay marsupials, ang mga babaeng koala, nakasalalay kay nanay ng 1 taon. Pero ang mga lalaking koala, naabot ng 3 taon. Malinaw sa lahat na chill lang ang mga koala. 20 oras silang tulog bawat araw. Iyan ang sample ng paisi-isi lang. Buti na lang, carry ni Mami ang timpang nila. Ang lakas kaya ng likod niya. Ano naman kaya ang ganap sa 4 na oras na gising sila? Kain, kain, at kain pa ng mga dahon ng eucalyptus. Mukha ba silang walang kaarte-arte? Naku, pihikan sila pagdating sa pagkain. Kahit may 900 na uri ng eucalyptus dito sa isla, 10 klase lang ang pinapatulan nila. Mapili.
inaamoy muna ang bawat dahon bago isubo. May rason naman kaya ganito sila kaarte. Ang mga dahon ng eucalyptus ay puno ng gaso gaya ng cyanide. Pero nakukontra ito ng bakterya sa bituka ng nanay nila. Gayunpaman, mainam nang piliin ang mga dahon na hindi gaano nakakalason. Ang problema, walang ganitong kakayahan ng mga bituka ng mga batang kuwala. Kaya ang ligtas na paraan para magkalaman ng tiyan ay lantakan ang dumi ni Mami. Mamili ka, upo o nganga. Maswerte ang batang ito. Kaya nang tunawin ng sikmura niya ang eucalyptus. Tiis-tiis na lang sa lasa. Matapos ang 4 na oras na pagchichibog, oras na ulit ng tulog sa kutsyon na hindi pakakabog. Kanina pa sa nagpapayo, pinagbubuhusan ng oras ng babaeng lynx ang bagong silang na cubs. Dinidilaan niya sila hindi lang para linisin ang mga ito, pero para lumalim ang kanilang pagsasama, para solid ang pamilya. Hindi halata pero buwis buhay alagaan ng ganitong kabataan, kaya sinasamantala niya kung sakali may time na makapahinga. Wala pang paliwanag ang siyensya kung bakit pagkapikit ng nanay ng mga mata, siya namang bukan ng mga mata ng mga anak niya. Magkamukha ang magkakapatid dito, pero ibang-iba sila ng ugali. Yung isa, masayang kumalang mag-isa sa gubat. Yung isa naman mamasboy na tambay sa bahay. Nanggigigil isa sa mga tenga ng ina. Sa isang banda, hindi sila magkasalungat kundi magkabilang mukha ng pera. Dahil sa kakulitan ng mamasboy, nanising si nanay at natunugan niyang nawawala yung isang kakambal. Dahil kulang sa pansin yung isa, napansin na nawawala ang kabila. Ganyan ang magkakapatid, nagmamahalan. Matapos ang ilang buwan, paubos na ang gatas ni ina. Pigang-piga na pag-aagawan ng mga bata ang huling mga patak. Saka palang lilitaw sa mga lynx ang instincts ng pagiging hunter. Unti-unti, palayo kung gumala ang cubs. Nagiging mas mapanglas. Buti na hindi nagpapakampante si nanay. Tuloy-tuloy ang pagbantay. Baka nga panahon na para matuto na sila maghunting ng sila lang, kahit subok lang. Pamilyar ang eksena ito. May pusang hindi makababa sa dulo. Pero ingat ha, hindi biro malaglag, lalo na kung ganito kataas. Swerte mo, ang tiyaga ni nanay sinundo ka. Dahan-dahan. Mas madaling makababa mula yan. Ligtas na siya. Sa paghahati, inay-inay, may panahon ang lahat ng bagay. Mga batang baboy ang juniper forests ng Iberian Peninsula. Natatangi ang araw na ito para sa mga tutang lupo. Panahon ng iwan ng lungga kung saan sila isinilang. Isang buwan din kaya silang nakulong doon. Kaya naman gano'n na lang sila kaganadong maglibot-libot. Lahat ng nakikita nila bago at interesante sa paligid. Kaya naman ang hirap nila inumin. Pero bago sila matanggap ng adulthood, marami pa silang kakainin bigas. Huwag mag-aksaya ng oras ha. Paubos na ang supply ng gatas ng ina. Susunod niyan, KKH na.
kanya-kanyang hunting. Ang cute naman itong batang Baboy Ramo. Nag-aaral din silang makahanap na makakain. O ano yan? Hunting o harutan? Pwede pagsabayin yan. Dahil sa lupit ng pangamoy nila, lagi silang nakakatuklaw sa mga bagong amoy. Pero para sa kanila, wala nang mas babango pa kaysa sa amoy ng malinamnam na acorns. Madali silang makita. Mahirap silang mangata. Ito mga batang baboy, posibleng patulan ng mga batang lobo kung wala ang respack nilang higante. Baka nga maging sakit lang ng ulo kung Baboy Ramo ang karilin mo. Ang aga-aga, no? Marami pang iba dyan. Gaya ng maliit na rabbit, sakto sa lesson ngayon. Ang bilis ng kuneho, literal na fast food, hindi na nila nahabol. Magulo yung training nila pero mahalaga nakahanap sila ng tanghalian. Susunod na leksyon, asal sa hapagkainan. Habang bata pa sila, magsanay na sila na sa tropa ng mga lobo, may pinuno at may mga tagapagsunod. Sa oras ng kain, iisang patas. Una sa ulam si Bossing. Sa kasong ito, yung nanay nila. Uy, may makulit ah. Ba't nagulat ako dun ah? Naagaw ng bata yung karnikulan. Tuloy-tuloy ang pagsasanay hanggang sa mahinog sila at kaya nang makipagsabayan sa adults.